So guys, nabalitaan nyo na ba yung buntis na viral ngayon? Viral ngayon sa Davao del Sur. Isipin nyo guys, binigay ng DSWD na ayuda na 10,000 para sa mahihirap. Ang ginawa ay pinapunta sa barangay. Tapos, kinuhanan pa ng 8,500. Isipin mo ha, ang binigyan ay yung buntis. Pero, kinuha ng taga-barangay yung 8,500. Kasi nga daw, ang dahilan, ibibigay daw dun sa iba pang mahihirap. So, anong karapatan mga taga-barangay na bakit kunin pa yung pera ng buntis? Pumila yung buntis yun doon. Para sa kanila yun, ibibigay ng, ng DSWD. Wala namang karapatan ang taga-barangay na kunin pa yun kasi hindi na sa kanila yun eh. DSWD na yung ang nagbibigay. Ang problema nito, si Gatchay lang kasi ang lambot. Ang lambot, nung pinaimbestigahan daw yung taga-barangay, ang sinabi lang, ibibigay rin daw sa iba. Sa ibang mahihirap, doon sa sakop ng barangay, yung 8,500 na kinukuha nila. So, anong karapatan ng taga-barangay? Dapat daw sinabihan ng matigas ang si Gatchalian. Sinabihan ni Gatchalian na kakasuhan ko kayo, humanda kayo. Hindi yan para sa inyo. Para yan sa mahihirap na bigay ng DSWD. Isipin mo, buntis pa. 1,500 ang kinuha. Ay ang tinira doon sa buntis. Grabe mga kalukuhan guys. Guys, maawa kayo sa sa buntis na babae na to na kinuhanan pa ng 8,500. Umiiyak-iyak guys. Maawa talaga kayo sa ganitong sitwasyon. Kahit sino naman magagalit yan. Walang kabuluhan talaga ang gobyerno natin sa totoo lang. Napakawalang hiya. Kaya sa totoo lang yan, mas masarap talaga ang may bitay na ganyan. Ipahiya. Talagang ganun. Kakapalan na ng mukha yan. Panoorin nyo guys yung balita guys. Kung kahit sino kayo, maiinis na lang. Imbis na 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang naiuwing ayuda ng isang ginang sa Davao del Sur. Ang pera kasing nakuha mula sa DSWD, binawasan ng mga opisyal ng barangay. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Hi guys, good morning guys. Biyernes na makatanggap si Ann Villarin ng 10,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa kasi ang pamilya niya sa mga benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa Barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur. Sila yung mga pamilyang lubos na apektado ng epekto ng El Nino. Pero pagkatanggap, sinabihan daw si Ann na kailangan niya raw dalhin sa barangay ang nakuhang ayuda. Hatod pa daw ni sa barangay. Kaya sa barangay pa daw ni Iavi guys. Pero ang saya ni Ann na matanggap ang 10,000 piso, napalitan ng luha. Binawasan kasi ng barangay ng 8,500 pesos ang ayuda niya. Mura ni gihatag sa kuha 1,500 bra. Dawat 10,000 akong grawat kahapon buo. Sakit kaayo, grabe ka. Sakit kay grabe ang buti na dito. Sa maluoy buntis pa dyan ko. 2 araw pa man din daw nagtiyagang pumila ang buntis sa si Ann para makuha ang ayuda. Nag-viral ang video ni Ann matapos niyang i-post online. Dito na umaksyon ang DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad pinuntahan ng opisyal ng kanilang regional office si Ann. Nakausap din daw nila ang mga opisyal ng Barangay Sinawilan. At dito dinipensahan kung bakit nila binawasan ang ayuda ni Ann. They're in denial pero meron silang sinabi, kasi may sinabi sila na alam mo very vague yung sagot pero alam mo meron na para daw ibigay rin sa iba na nangangailangan. So may parang implied na pag-amin na parang we did it because may iba kaming magandang layunin rin. Giit ni Gatchalian, mali ang ginawa ng barangay. Walang may karapatan na kumalta sa benepisyo or sa grant or sa ayuda. Hindi rin daw dapat gawing palusot ng mga nananamantalang opisyal na sila ang nag-refer sa DSWD sa mga benepisyaryo, kaya may hati sila sa matatanggap nito. Pag nag-refer kayo hanggang sa refer na lang sana. Huwag nyo nang tangkain pa na kumuha ng processing fee, finder's fee, assistance fee, kung ano man tawag yan. Kasi yung ayuda na yan, para sa nangangailangan yan, buo na dapat para sa kanila yan. Hindi dapat yan pinapakilaman. Sinusubukan pa namin kunin ng panig ng mga opisyal ng Barangay Sinawilan. Pero ayon sa DSWD, nangako ang barangay na ibabalik ang 8,500 na kinuha nila kay Ann.
Tiniyak naman ng ahensya na tutulungan nila si Ann na magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng barangay. Makikipag-ugnayan din sila sa DILG, lalo't mga lokal na opisyal ang mga sangkot. Iniimbestigahan din ng kagawaran kung may iba pang benepisyaryo na binawasan din ang natanggap na ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongo.